Good day kapadyak and welcome to Shop Vlog. Sa video natin ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa TPI. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Diba like na rin? Okay, pag nag-check tayo ng gulong, minsan may mababasa tayong TPI sa gilid, tapos merong katabing number. So, ang ibig sabihin ng TPI, threads per inch. So, ang TPI, yan yung bilang ng threads na nagbubuo sa tire casing. So, ano na naman yung tire casing? So, yan yung pinaka-main structure ng gulong natin, yung pinaka-main body niya. So, yan yung binabasa ng TPI, yung bilang ng hibla niya. So, parang ganito yung threads sa casing. Kapag low TPI, medyo hiwa-hiwalay yung pagkaka-thread sa kanya. So, dahil hiwa-hiwalay yan, mas madami yung linalagay na rubber. Kaya yung mga ganitong low TPI na tire, medyo mabigat. Tapos, hindi rin yan flexible. So, kung ipapang trails mo yan o off-road, dudulas ka lang. Kahit nabi pa yung gulong. Kapag mataas naman yung reading ng TPI, ganito naman yung itsura niya sa loob ng casing. Yan, parang tela na siya. Dikit-dikit na yung threads. Kaya yung ginagawa nila dyan, kinokontian lang yung rubber. Kaya yung gulong magaan, tapos flexible. So, yung TPI reading, minsan nakalagay yan sa sidewall. Minsan naman merong mga gulong na wala talagang nakalagay na TPI reading. So, paano ba malalaman kung high o low yung TPI? Madali lang. Kapag low TPI, matigas siya. Saka hindi mo siya ma-flex. Pati dito, matigas din siya. So, yan yung low TPI. Katulad itong compass na to, 27 TPI lang siya. Kapag nakahawak ka ng gulong na parang ang lambot-lambot, parang ang dali lukutin, ayan, parang ganyan, no? Pwede mong kusot-kusutin. Yun yung mga high TPI. Katulad nito, 60 TPI. Actually, yung 60 TPI, medyo balance lang yan. Meron pang mas malambot pa dyan, mga 120 up to 300 TPI. Kung matigas, hindi nagpe-flex, low TPI. Kapag nagugusot o parang sobrang lambot, high TPI naman siya. So, ano ba yung TPI na kailangan mo? High or low? Kahit alin sa dalawa. Depende sa paggagamitan mo. Depende sa ride na gagawin mo. Sa general use, bike to work lang, pamasok, sa eskwela, pamalengke lang, ikot-ikot lang sa barangay, o kahit pang long ride, pwede na yung mga low TPI dahil nga sa mura lang siya, saka durable naman. Saka mataas yung resistance niya sa puncture. Kaya medyo makukumpante ka rin. Pero kung ikaw naman yung rider o yung mga rides mo, kailangan mo ng performance tire, dito ka sa high TPI. Mas madami kang performance na mapipiga dito sa high TPI. Yun nga lang, hindi siya budget meal. Siguro yung pinaka-budget meal lang na nakita ko na high TPI, 60 TPI na gulong, yung Maxi Space. Yun nga lang, itong mga high TPI talaga, keep in mind na lang na high chance siya na ma-puncture, mabutas. Dahil nga mas konti yung rubber niya. Pero magaan, saka flexible, saka malambot. So ano lang, may trade-off talaga. Pero itong mga high TPI din, pwede mo rin naman ito gamitin sa kalsada lang o kahit pang leisure ride, pamasok, pwede yan. Nasa sayo na lang talaga kung anong trip yung gusto mo. Kaya tandaan mo lang, kung general use lang yung bike mo, hindi naman pang karera or something, hindi mo kailangan ng performance, dun ka na lang sa lower TPI, mas mura pa. Kung kailangan mo naman ng performance, dito ka sa high TPI, yun nga lang medyo mahal. Okay, so yun guys yung tungkol sa TPI. So, kung nakatulong itong video na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa, kung may gusto kang idagdag, comment down below lang. Okay, so yun lang. Ayos! Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.